Makulimlim na araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa Angel Gabriel, a Messenger of God. Part 2 na po tayo. Angel Gabriel, a Messenger of God, Part 2. Magandang araw muli sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol kay Angel Gabriel, Part 2 na po tayo. Ito po yung aking outline. Meron tayong 3 parts. Sa part 1 ay napag-usapan natin yung the angels, yung meaning ng angel, may mga fallen angels din, at yung kanilang mga ginagawa. Dito naman sa part 2 ay pag-uusapan na natin mismo si Angel Gabriel, yung kanyang activity sa Old Testament. Magbasa muna tayo ng verses sa Bible sa Book of Daniel kung saan lumitaw yung pangalan ni Angel Gabriel. Ang sabi rito sa Daniel 8:16, yung verse 8 taas, "And I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision." Yung verse sa ibaba, nabasa na natin ito dun sa part 1. Basahin ko ulit. Ang sabi, Daniel 9:21, "Yea, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision, at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation." Maraming salamat muli sa inyo mga kaibigan, mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at nanonood na aking mga videos doon sa Facebook at gayon din sa YouTube. Sana ay patuloy kayong mag-react, mag-heart at mag-like. At gayon din sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. And also again sa Facebook, kung hindi nyo makita kaagad yung aking post, please i-click nyo yung follow doon sa aking Facebook account. Maraming salamat. Sa dalawang versikulong ito ay hinighlight ko yung pangalan ni Gabriel and then yung word na vision. Doon sa Daniel 9:21 meron ding word na vision. Kung naalala nyo doon sa mga sumusubaybay, meron akong video na ang title ay Vision and Discernment. Merong part 1 and part 2. Ito yon. Yung word na vision ay pinaliwanag ko doon sa part 1. Ang vision ay isang paraan na ginagawa ng Diyos para siya ay magbigay ng mensahe sa isang tao or sa propeta para ipahayag sa mga tao or warning na binibigay niya sa mga tao at mga propesiya na mangyayari sa future. Kung hindi niyo pa napapanood itong Vision and Discernment ay sana ay panoorin niyo at maganda maski napanood nyo na pwede nyo ulitin para ma-refresh tayo sa ating mga mensahe. At para lalo nating maunawaan yung pinag-aaralan natin ngayon. Dito tayo sa Daniel chapter 7 verse 15 and 16. Ang sabi, "I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst of my body, and the visions of my head troubled me." Verse 16, "I came near unto one of them that stood by, and asked him the truth of all this. So he told me and made me know the interpretation of the things." Si Daniel bilang isang propeta ng Diyos ay binigyan siya ng Panginoong Diyos ng visions na mangyayari sa future. Simula dito sa Daniel chapter 7 hanggang dun sa Daniel chapter 12, lahat yan ay puro visions na mangyayari sa future. Ang mga vision na ito ay may kamukha na vision na pinakita ng Diyos kay Apostle John dun sa Book of Revelation. Sa dalawang versikulong ito ay nagkaroon ng vision si Daniel at siya ay nagtanong dun sa isang nakita niyang tao doon sa kanyang vision at sinagot siya, sabi dito sa verse 16. At I believe na itong tinanungan niya, ito si Angel Gabriel na hindi nabanggit ang pangalan, nabanggit na lang ito dun sa naunang verses na pinakita natin. So, isa sa mga trabaho ni Angel Gabriel na hindi ginagawa ng ibang angel ay yung siya yung nagbibigay ng interpretation, ipaunawa kay Daniel yung mga nakikita niya mga visions. Kung kaya simula dun sa chapter 7 hanggang chapter 12 ng Book of Daniel, marami dong ang nagsasalita ay si Angel Gabriel na pinapaliwanag niya, nakausap niya si Daniel. Ang sabi rito sa Daniel chapter 9 verse 22, "And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding." Dito ay nag-uusap si Daniel at saka si Angel Gabriel. Ang ginawa ni Angel Gabriel ay binigyan siya ng skill to understand
the visions. Dito naman tayo sa Daniel chapter 10 verse 12 and 13. Basahin ko. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come to thy words. Dito sa verse 12, yung verse ay taas, pinapakita rito ni Angel Gabriel na siya ay naka-assign kay Daniel. Inassign siya ng Diyos para tulungan si Daniel na maunawaan yung vision at bigyan siya ng kalakasan. At para tumugon para sa mga prayer ni Daniel sa Panginoong Diyos. Daniel 10 verse 13 yung verse ay baba. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 1 and 20 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with kings of Persia. May Daniel 10:21 pa pala sa ilalim. Mamaya ko na ipapaliwanag tong Daniel 10:21 sa last part. Yung tinutukoy dito na the prince of the kingdom of Persia ay si Satan. Nabanggit ko dun sa part 1 na yung mga angel ay mabilis lumipad, yung swift, 'di ba? Swiftly. Dito ang mga angel ay nadidelay din ang dating sa pag-attend kay Daniel kasi hinarang siya ni Satan. Kaya na-delay siya ng 21 days. At buti na lang, dumating si Angel Michael. Etong si Angel Michael ay, kumbaga mas malakas mas mataas yung rango kaysa sa kanya. Ano din to prince din to At siya ay tinulungan sa labanan nila sa Prince of Persia. Etong si Angel Michael, ito rin yung sa Tagalog ay San Miguel, 'di ba? Yung sa alak. Siya yung angel doon na may picture doon ng alak sa gin, 'di ba? Natalo ni Angel Michael si Satan. Dito naman tayo sa verse 19, 20, and 21 ng Daniel chapter 10. Yung unang verse 19 sa itaas. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. It's naturally na yung isang tao pag meron nakikitang aksidente, 'di ba, na merong namatay, merong nasaksak ganyan, naapektuhan yung isang tao, nanghihina din siya, 'di ba? Na may epekto sa health niya yung nangyayari dun sa nakikita niya. So dito sa maraming visions na nakikita ni Daniel, so very affected siya at naubos niya sa lakas, nanghihina siya. Kung kaya itong si Angel Gabriel ay dumating doon at habang nagsasalita si Angel Gabriel, lumalakas siya. Bibigay ng kalakasan yung presensya at yung habang nagpapaliwanag, nagsasalita si Angel Gabriel kay Daniel. Verse 20 yung sa gitna. Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee, and now I will return to fight with the prince of Persia. And when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. So dito talagang busy si Angel Gabriel na kasi may paglaban ulit siya doon kay Satan. Okay, sa tulong siguro ni Michael and meron pa silang isang kalaban, ang pangalan Prince of Grecia. So isa sa mga kampo ni Satan. Okay, last verse na yung verse 21 sa ilalim. Palalakihin ko lang. Yan. Sabi rito, But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things but Michael your prince. So dito sa verse 21 nabanggit uli yung si Angel Michael, na si Angel Michael yung tumutulong sa kanya. Okay? And gusto ko na emphasize yung sinasabi rito, that which is noted in the scripture of truth. Etong scripture of truth tumutukoy sa Bible, salita ng Diyos, na kung saan lahat ng mensahe, lahat ng mga sinasabi, lahat ng sinasabi ng angel ay nakarecord dyan sa salita ng Diyos. So, ganun din sa mga tao, sa mga disipulo ng Panginoon sa Kristo, na yung ating katuruan ay nakabase sa salita ng Diyos, sa kasulatan ng katotohanan, the scripture of truth, na tayo ay share hindi para i-please natin yung ibang tao, kundi i-please natin yung ating pastor, ganyan, kundi higit sa lahat ay i-please natin ang Diyos at sundin natin yung kanyang kalooban sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan lang po muna mga kaibigan, mga kapatid. Sa next week, ipag-uusapan naman natin yung ginagawa ni Angel Gabriel doon sa New Testament. Maraming salamat. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.